Isa mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Sarina Espaloma at ilalahad yung aking tunan para sa daily devotion na pinamagatang ano ang hinahanap mong pag-ibig. So, ang ating concept is love. Covenantal love. So, covenantal love is a steadfast, promise-based love marked by faithfulness, sacrifice, and enduring commitment. So, ang ating scripture is Jeremiah chapter 31 verse 3. Na sinasabi, the Lord appeared to us in the past, saying, I have loved you with an everlasting life. I have drawn you with unfailing kindness. So, ang pag-aaral natin ngayon is covenantal love. Covenantal love is sacrifice, commitment. So, ang ating teaching is number 1, covenantal love is a promise. Meaning, ang pag-ibig o yung love na may covenantal ay hindi based sa damdamin lang, no? Kundi sa pangakong hindi basta-basta binabawi. So, covenantal love is a promise. Sa kasal, di ba yung mag-asawa minsan nangako na mamahalin ang isa't isa sa hirap at ginhawa. Syempre, ganyan ang pag-ibig ng Panginoon Diyos sa atin. Hindi basta-basta binabawi. Number 2, covenantal love is a commitment. So, ang covenantal love ay isang matatag na desisyon na magpatuloy magmahal kahit may problema o kahinaan kayo. Yung isa sa inyo is hindi magbabago, no? Patuloy lang kayo. So, covenantal love is a commitment. And number 3 is covenantal love is sacrificial. So, handang magbigay o magsakripisyo ang taong tunay na nagmamahal kahit walang hinihingi o walang hinihintay na kapalit. 'Di ba? So, covenantal love is sacrificial. Covenantal love is promise. Covenantal love is a commitment. And last is covenantal love is sacrificial. Bilang application po, number 1, be a promise keeper. Be a promise keeper. So, tupadin mo yung salita, no? Kung nangako ka, syempre tuparin mo yun. Sa Diyos man yan o sa tao, gawin mo, no? Kasi be a promise keeper nga, diba? So, tuparin mo yung sasabihin mo o yung ipapangako mo. Like, kung ikaw, mangako ka magbabasa ka ng Bible everyday, no? O tutulong ka sa mga ministry mo sa church, syempre panindigan mo yun kasi sinabi mo nangako ka. So, be a promise keeper. Number 2, be a committed love. So, magmahal ka ng tapat, hindi lang kapag madali, kundi lalo na sa mahirap na panahon is magmahal ka ng tapat, di ba? Like, for example, sa pagkakaibigan, manatili kang totoo kahit nawawalan na ng time sa iyong kaibigan mo o nagkaroon man kayo ng tampuhan, is manatili kang real o totoo sa kaibigan mo, diba? So, be a committed lover. Ganoon din yan sa relationship, manatili kayong tapat sa isa't isa. And last is be a selfless giver. So, matutong magbigay kahit walang kapalit man yan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi selfish, kundi selfless, diba? So, like for example, tumulong ka sa kaibigan mo kahit hindi, or sa kapwa mo na kahit hindi mo man kilala yan, kahit hindi siya maaganti sa'yo, is tutulungan mo. So, be a selfless giver. So, ayun naman yung aking tunang daily devotion. Now, may matutunan kayo, may share sa iba, syempre ma-apply sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.